Good morning. Good morning guys. Back with another YouTube video tayo. This time, magre-repoint tayo. Dumating na yung ating lunar points, mission lunar points, 38 mm. So, itong point na to, this is considered as one of the most aggressive points because of this rough edge. Ayan, no? Labas natin, ha? Labas natin. Rough edges dun sa may tip ng point na kumbaga sabi nila is makakasira ng sisal fiber o nung abaka. Yan guys, lunar points. Pero smooth naman siya. Ibig sabihin hindi naman siya ganun ka ano, ayan o. Hindi naman siya ganun ka tulis or katalas yung edges niya. But anyway, 38 mm siya. Isasalpak natin siya dito sa ating 180 chameleon zircon. Naka 38 mm din yan, kaya lang medyo malalim, kaya parang 36 na lang. But anyway, yan ang video natin ngayon. Pa-like and subscribe na rin po sa ating YouTube channel para dumami pa po tayo. Now let's get on with the video, di ba? So syempre pag magmari-repoint ka, kailangan mo ng repointer. So yung repointer, meron tayong repointer tool, yung points na ikakabit mo syempre, at saka yung darts, 'di ba? Basic. So yan, kabit natin tong darts na to, tapos sa next video na lang natin i-feature yung practice throw using this repointed darts, 'di ba? Okay, yan, kabit muna natin yan. Kitang kita nga mahaba pa rin kahit 38 mm, kasi hindi naman ako nagre-repoint ng sagad-sagad talaga, kasi pag naputol mahirap. So we have to consult Kuya Kit Ortigas, di ba? Siya yung pinaka, parang malabo, siya yung parang pinaka master ng ano, ng tawag nito, yan, siya yung pinaka master ng pag nagtatanggal ng mga broken points. Kuya Kit, meron siyang liquid solution na ginagamit para tanggalin yung mga broken points sa darts barrel. Anyway, yan, so ikot mo lang yan, make sure mahigpit para kapag pull nitong lever, ito yung nagpo-pull ng point, yung lever na yan. So pag na-pull na yan, ayan, bilis, saglit lang, ayan na, tanggal na yan, saglit lang. Hindi ako nagbabaon, kasi hindi ako bumabaon ng sobra-sobra para hindi siya masasagad ba. So pagtanggal mo ng point na yan, oops, ayan na, 38 mm. Tignan natin kung talagang pareha sila. Kung 38 yan, same, 38 sukat. So same, salpak natin itong bagong points, bagong point pala. What's the point? Yan, ganun uli, higpitan mo lang siya uli. Ayan, tapos yan na. Meron kasi yung guide sa gitna, meron siyang parang slight na guhit sa gitna, kumbaga yun yung tracer kung saan mo ilalagay yung point. Yung guide pala, tracer ang putya. Yan, mukhang mahigpit pa, sakto lang siya sa may butas ng ano, ng chameleon, so ipasok na natin siya, mahigpit pa nga. Yan na, kumabit na kagad, mahaba pa pero mahigpit na. Okay na, tanggalin na natin, kasi isang beses ko palang nirepoint tong chameleon na to. Tinanggal ko yung stock point niya, pinalitan natin ng mas mahaba na point. Stock point kasi usually ang stock point ng darts is 32 mm lang. So syempre medyo maiksi yung 32 mm. Kailangan mong i-set up na maayos para pogi setup. Yan na. So 1 down, 2 to go. Itong type ng darts na to, itong chameleon zircon na to, ang type ng darts na to parang bomb type siya. Bomb type, pero most of the load nasa harap. Yan, medyo malaki yung harap niya.
front load pero bomb type siya. Pag sinabing bomb type, medyo mataba yung barrel. Yan, para sa mga newbie yun. Para sa mga newbie. Ayan, saglit lang. Kasi hindi nga tayo nagsasagad ng baon ng point. Mahirap kasi pag naputulang ka, bumagsak sa sahig. Lalo na pag nag-competition na. Kami, weekly ang competition namin. Satsan lagi. So, yun. Kaya ganun. Sahig. Pag sahig, wala kang laban pag naputol, matik yun. Pag bumagsak, naputol, matik yun. Sa Gadri Point, kung gusto mo na mabilisan kay Kuya Kit, dyan sa hulo, kung gusto mo na matagalan, battery resolution, 1 linggo, para matunaw yung point sa loob. Ayan o. Next. Tsaka pag lumalaro ka na ng competition, makikilala mo na yung mga taong involved dun sa may darts. Yan, si Kuya Kit, taga rito yan sa amin, sa hulo. Nakalaro ko siya sa competition ilang beses na. So, doon natin siya nakilala dun sa mga darts, dun sa ginagawa niyang tatanggal ng broken points. So, yan. Hobbyist din siya, nag-iisda din siya. Hindi sabihin, nasa aquarium hobby rin siya, tsaka nasa may bird hobby din siya. Nagbi-breed siya ng mga birds din, mga ibon. Yan. Pag nagre-repoint ka, mapipil mo naman pag iniikot mo tong lever. Pag tumigas na, yun na yun. Medyo, ayan o, ganyan, mahirap na iikot. Ayan na siya. Parang, ayun na yung indicator na okay na yung pagka-carry point mo. Madiin na siya sa loob, hindi na siya yung matatanggal. Hindi na siya maglo-loose. Okay, second darts, kompleto na. Pag napadaan to sa YouTube feed ninyo guys, palike and subscribe na lang para dumami pa tayo. Nag-start ako from scratch, meron na yata tayong 150 subscribers. So, hindi naman siya financially na pero ayun, this is for awareness lang din ng mga kasama natin nag-darts. Pantay no. Dalawa na. So, isa na lang. Tapos yung next video natin gagamitin natin sa dartboard. Tignan natin kung gaano siya ka-aggressive. Kasi yung gantong points, nagkaroon to ng issue sa PDC dahil ganito yung ginagamit ni Simon Whitlock yung sa Australia. Ganito yung ginagamit niyang points. So sabi nung PDC, mga naglalaro, nakakasira daw ng fiber kasi nga dun sa mga rough edges, dun sa may point, sa tip ng point. So sumasama daw yung fiber, madaling nasisira yung board. So, yun yung sinasabi nila ha. Ayan. Ang bilis oh. Tanggal ka agad. Hindi siya maluwag, talagang lang siya yung tawag nito. Hindi ko sinasagad yung point sa dulo ng barrel para hindi masira. Hindi bumagsak pala, sorry. Hindi bumagsak. Hindi ba putol pag bumagsak? O yan. Higpitan na lang natin. Saktong sakto to, ginagawa natin tong YouTube video natin na to habang nagkasahing tayo sa baba para mamaya pagkatapos bogchi na lang. Tapos next video natin, alam na, try natin sa may board to, tignan natin kung gaano nga siya ka-aggressive, sabi ng mga kwento ng mga tao, no? Yan, no? Mahigpit na kagad oh. 2 ikot pa lang, pero tignan natin. Oh, di ba mahaba pa ng konti oh. So ilang ikot pa yan? Ang 2. Pero mahigpit na eh. Papantayin lang natin. Ano natin barrel? Ayan. Tingnan ko tanggalin ko kung pantay na. So kailangan nyo yan, pag nag-darts kayo, kailangan nyo ng repointing tool. Kasi hindi mo naman masabi kung kailan mapuputol yung point mo, lalo na kapag lumalaro ka. Lalo na kapag tumatagal ka sa laro. Kagaya kagabi, meron kami laro kagabi. Team competition, so nanalo naman yung team namin. So very good yung laro namin. Tapos money in, money out din. So ayan. Ayan oh, pantay, di ba? Saglit na saglit. Meron ba mahaba diyan? Ito, yung huli. Kasi nga nung inikot natin,
Actually, pagkatapos nga nito, pwede tayong bumaba saglit kasi sa baba kasi yung dartboard ko. Para i-testing natin habang tulog pa yung mga tao dito sa bahay. Wala pang gumagamit ng baba. Nasa kabila kasi siya. Nasa may kabilang bahay siya. Medyo alam yan ng mga subscriber natin. Alam nila kung saan tayo naglalaro. Yung tinatawag nating cave. Man cave kung tawagin. Yan. Yun na. Isang ikot lang. Pumihit pa pala. Akala ko hindi napipihit eh. Ganun. Ika lang. Tingnan natin ha. Minsan kasi pag sinukat mo dun sa may repointer kala mo pantay na, pero pag pinagtabi-tabi mo yung barrel hindi pa pala. So ito siya. Yan natin. Alam mo naman itong mga dirt, di ba? Umiksi na. Siya na yung umiksi. Pantay na, naiikot ko kasi ng talaga naman. Naiikot ko kasi ng sobra. Dalawang ikot pa yung dapat isa lang. Sinasabi ko eh. Kasi yung barrel niya guys, hindi siya straight barrel, kumbaga hindi siya symmetrical. Ano siya, may ang tawag nito, from slim to medyo tumataba yung barrel. Parang pag diretso tapos tataba ng konti, may nagwo-widen siya along the barrel. Lumuluwag, tumataba yung barrel. Okay. Kasi nga bomb type nga. Yan na, okay na. Yung repointer naman, kapag hindi mo siya talagang ginagamit, hindi mo siya pinangninegosyo. Iba kasi pinangninegosyo. Ang ginagawa, nag-repointing service sila. So kailangan kung may repointing service ka, meron kang 2-3 repointer. Kasi hindi pwedeng isahan lang. Pag isa lang repointer mo, tapos may repointing service ka, tapos ka. Tapos ka, kuya. Not unless heavy duty yung repointer mo. Okay na. Anong ilalagay natin dito? Para malaman natin kung tama ito. Yung dating setup niya. Sa next video na natin yung tawag nito, sa part 2 na lang natin, i-part 2 na lang natin yung yung practice throw niya. So ayan, ang ikinabit ko medium shafts, yan, super grip yung na yan, tapos standard plights. So ayan guys, tapos na, repointed na. So kung narinig nyo yung sirena ng basura sa background, ayun na yung signal din ng ating pagkatapos ng video natin kasi magkatapon na ako ng basura. So again guys, thank you so much for watching. Magandang umaga.